Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, nagsalita na po si Senator Amy tungkol po dito sa ICC pa rin. Kasi reaction po rito kay Risa Hontiveros. Okay na tayo sa House, pero sinakyan pa ni Risa Hontiveros. Yun pong ICC resolution yan, nag-create din siya. Kaya nasabi ni Senator Amy, nagulo ba talaga ang gusto ninyo? Si Senator Bato po, hindi po naitago ang sama ng loob, sama ng loob dito po kay Senator Risa Hontiveros. Dahil alam na alam po ni Risa Hontiveros, alam na alam naman, sabi ni Senator Bato, hindi po pwedeng ikatwira ni Risa Hontiveros na walang personalan, trabaho lang. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong mga reaction tungkol dyan. Yung marami naganap ngayong gabi, Hindi po natin masiksik kung ano na lang po. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ang pakiusap po ni Senator Amy, iwasan, nakikiusap ako sa lahat na wag nang maghanap ng gulo. She said as si Defense Vice President Sara Duterte for making the same appeal. Okay. Ano po yung hinahamon po ninyo, sa totoo lang po, eto hindi ko alam kung ako lang po nakakaramdam nito, sa araw-araw na ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives, tapos gusto mo pang idamay yung Senado, Risa Hontiveros, sa araw-araw na ginagawa ninyo, tuloy-tuloy po, mula po sa confidential fund, tapos eto lang po yung yung gusto kong iparating, eto yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ko, anong uri na tayo ng mga Pilipino? Anong uri na tayo ng mga tao? Is this how we pay our leaders? Yung mga matitino nating pinuno, ganito ba natin gustong suklian? Yung kanilang matinong pamumuno sa bayan? Matapos po natin silang maglingkod. Alam niyo po, ang sukatan ko lang po ng matino yung pamumuno na naglingkod. Kung hindi po siya yumaman. Kung naglingkod siya ng 6 na taon bilang presidente at hindi niya po ikinayaman, katulad po na nangyari kay Pangulong Duterte, tapat pong naglingkod yan. Ang dami po nagawa. Ito po, wala po kayong, buhat po na naging tao ko, mula po kay Cory. Hindi pa ako tao nung kay Marcos Mula po kay Cory, hanggang dito kay Pinoy. Wala pong Pangulo na nakagawa ng sangkatutak na proyekto katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Wala pong Pangulo na talagang nakaramdam tayo ng matinding pagbabago. Bilang ganti, pinasalubungan natin yan, pinabaunan po natin yan, nung paalis po siya, pinabaunan po natin siya ng pinakamataas na rating. Mahal na mahal natin. Ganyan ba tayo magmahal? Tayong mga Pilipino. Ako alam ko, nararamdaman ko maraming Pilipino. Wala lang nananawagan na mag-rally para kay Duterte. Wala pa. Pero malay natin, may magsimula lang kahit ilan lang siguro, Masimulan lang. Pakita natin na mahal natin si Duterte. Hindi tayo papayag na matapos maglingkod ng 6 na taon lahat na lang ikakaso, lahat na lang iimbitahin. Yan po pinakamali, yung ICC niya. Meron naman po palang batas tayo dito sa Pilipinas na crime against humanity. Meron naman po pala. Meron po palang batas laban sa crime against humanity. Bakit hindi nyo sampahan dito? Alam niyo po, mahirap po kasi mag-organize ng rally, sa totoo lang. Hindi po ang rally po, akala nyo ba yung mananawagan, punta tayo sa ganun. Pucha, baka pagpunta natin dun, wala kayong permit. Mahirap po mag-organize ng rally. Pero madaling sumama pag may nanawagan. Nakakapanggigil na, May pahayag po rito si Senator Amy na lumabas po sa Philippine News Agency. Ang sabi po niya, so they really want trouble? Well, PRRD has said, bring it on. But the decision to cooperate or not is one of the executive, and my brother, the President of the Philippines, has already made it clear that the ICC has no jurisdiction to conduct the probe. I share that view. Okay. Inuulit-ulit to, ni Senator Amy na nagpahayag na si Pangulong Marcos na hindi natin papapasukin yung ICC. Talagang ang nakakagulo, Senator Amy, pasensya ka na. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi nyo po kaya yung pinsan ninyo.
Kayong magkapatid. House of Representative, yung si Risa Hontiveros, nakikigulo lang, nakikisakay lang. Pero doon talaga, tinanong siya kanina, ano masasabi sa ano, ano nang ano yan, mga congressman yan. Hindi niya pinatitigil, wala siyang tuloy-tuloy lang. Very clear yung sinabi ng ating Pangulo, sabi ni Senator Amy, na hindi dapat makialam ang ICC. Hindi kailangan ng tagalabas pa, mga banyaga pa magsabi sa ating pulis kung sino dapat huliin, arestuin, ikulong. Yan po, narinig po natin yan, sinabi ni Pangulong Marcos yan. Ito po talaga. Ang tanong ko nga po sa inyong magkapatid, no, Senator Amy at si PBBM, naawa po ako kay PBBM. Ito po, alam niyo po ba habang nagkakagulo po yung kung ano-anong ICC na naman. Real talk po. Ito tignan nyo Habang nagkakagulo tayo rito, ang Pangulo po nasa palasyo. Nagmi-meeting po sila ng kanyang mga gabinete. Alam nyo kung anong pinag-uusapan nila? Ito. Ayan, maintaining the Philippine economy's resiliency among global economic slowdown. May slowdown po ngayon, pambung pandaigdig. Nagmi-meeting po sila paano po mapapa-unlad yung Pilipinas. Mahal na Pangulo, kahit na ano pong pagsusumikap ninyo, mag-meeting kayo na mag-meeting, maggawa kayo ng mga proyekto para pa-unlarin ng Pilipinas. Ang kino-cover po ng media ngayon, yung nagaganap po sa House of Representatives, na pagpapapasok sa ICC. Ang kino-cover po ng media, yung mga sinasabi ni Barry Gutierrez, sinasabi nila Laila de Lima. O alam nyo na ngayon kung bakit napalaya si Laila de Lima. Yung hindi kayang gawin ni Risa Hontiveros, hindi kayang gawin ni Leni Robredo dahil pasyal-pasyal na lang. Hindi kayang gawin nila Drilon dahil wala na talaga, namamahinga na. Hindi kayang gawin ni Trillanes dahil kahit magsalita si Trillanes, wala na nakikinig. Si De Lima po pala, magiging attack dog talaga. Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. This is it, Pansit mga kababayan. Ito na po ang ating pinakaihintay. Bukas na po magaganap ang pagtitipon ng mga solid Duterte. At yan nga po ay ang mga DDS, no ho? At ang mga PP Inday Sara Movement. Ako po, magsasabay-sabay na po ito bukas mga kababayan. Magkikita-kita po, ano ho? Pero bago po natin talakayan yan kung paano po tayo makakarating doon, ay dapat pag-usapan po natin ngayon. Dahil nga po sa medyo mayroon pong nangyari po dito nga po sa Mindanao. Yung una, nung kagabi, yun nga po ang lindol ng atin po dyan sa lugar ng parting Mindanao mga kababayan. So mayroon po dyan na naitalang nasawi na isa po, no ho? At dito naman po sa parting Marawi, kanina lang po umaga, alas 7 o alas 8 na ganap, ay ang mga nagsisimba nga pong ating mga kababayan ay hindi po pinalad at nasawi po dyan. Mayroon pong naitala po atang 3 na confirm na nasawi mga kababayan. Ano ho? So pag-uusapan po natin ngayon dahil bukas po, maaga po ang ating punta roon kung sino po ang makakapunta. At mga kababayan, no, mahalaga po ito. Mayroon po akong sasabihin sa inyo, kaya tutok po kayo kung ano po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ho? At patungkol po dyan para po maliwanag po ang ating pong mga galaw. Ano ho? At hindi po tayo nanguhula or hindi po tayo magtatanong pa po kung ano po ang ating gagawin. Hindi po tayo rito nananawagan ng anuman mga kababayan. Ay atin lang po rito, binibigyan ko lang po kayo ng maliit na info about nga po sa maaari nating makaharap bukas. Ano ho? Diyan nga po sa circle or sa City Hall ng Quezon City. Ayan, sa mga dumating na po ng ating mga bisita, ayan po sila, no? Si Ate Charilo, magandang gabi. Venus Diaz, magandang gabi. Ayan, si EE, hello everybody. Los Biminda Ibanez, magandang gabi ho. At G. Bilaco, magandang gabi po. Yan, Solid Duterte at Bantag, no? DG Bantag, ayan po sila. Sige nga po mga kababayan. At mayroon pa po ako sa inyong ano ho, nagpasabi na po sa akin ang aking bubwet mga kababayan. Mukhang sasama rin po ang Igorot Warriors International. Alam naman po natin kung ano po ang Igorot Warriors International. Ano ho? Yan po ang ating kinasasamahang samahan, no? Ang ating kinakaanibang samahan. Yan nga po ay ang Igorot Warriors International. Official member po tayo riyan. At yan nga po ang founding chairman po niyan ay si General Gerald Bantag mga kababayan. No? Bago natin pag-usapan yan, bati muna ako sa mga bagong pasok. Los Biminda Ibanez, Sandy Esculano, Virginia Gregorio, Maria Norma Esponja, ayan, John Gallardo, EE, ayan, Glorifina Lauro, ayan, Clara Ibarra, Rolando Telegrapo, ayan, Glorifina Lauro. Nabasa ko na po ano ho. Wait lang ba guys ha? At kukunin ko lang po ang aking uniform. Ayan po mga kababayan, nakikita nyo yan. Ano? Actually marami pa akong mga t-shirt.
Tayo, kababayan, kaya medyo hindi masyado nakikita dyan kasi nga po, bukas po, tayo sapagkat ayon sa aking bubuet, nagpasabi po kanina sa aking umaga na dadalo nga sila at magkikita-kita nga tayo riyan. Ano ho? Sana po, Sana po. Siyempre, alam naman po natin kung gaano po natin kamahal ang ating magiting na General Bantag, di ba? So, bukas po mga kababayan, mayroon pong manggagaling ng bagyo. Yan po ang sinabi sa atin ng ating bubuet, no? So, tutok ko lang po kayo rito mga kababayan para pag-usapan po natin ang magiging details para bukas, ano ho? Ayan, si Epifanio Rimulado. Ayan, wow. Sabi ni Ophelia Reyes. Ayan, magandang gabi, no? Good evening sa iyo, no? Delilah Charlton. Magandang gabi po rin sa iyo, ma'am. Mabuhay ang DDS, sabi niya, no? Alfredo Villaflor. Sana ang mga walang ginagawa, manahimik na lang at putulin ang pagkakurap. Sabi dito ni Alfredo Villaflor. Kaya nga po, no? Alfredo Villaflor, ganun lang sana ang gawin nila. Para naman manahimik na lang, no? At magkaroon tayo ng payapang bansa. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman